ating klase ngayong umaga sa pamamagitan ng panalangin. Maaari ba kayong magsitayo? Sa mga Katoliko, maaari kayong mag-sign of the cross. Sa mga hindi naman ay makinig lamang sa presentasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyo panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawarin kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makakatulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo magbatian, nais ko lamang magpakilala sa inyo. Ako si Binibining Loren Ramos at tawagin niyo lamang akong Binibining Loren. Nagkakaintindihan ba? Opo. Magandang umaga, grade 5 masipag. Magandang umaga po, Binibining Loren. Magandang umaga, mga kaklase. Mabuhay. Bago kayo magsiupo, ay ihanay nyo na maayos ang inyong mga upuan at tingnan niyo ang inyong mga paligid kung mayroong bang basura at pulutin ito sa bilang na 5, 4, 3, 2, 1. Huwag muna kayong magsiupo dahil sasayaw tayo. Ay, Hoagie! Wash your hands, wash your shoulders, body, body, bop, bop, bop. Touch your tummy, touch your butt. Body, 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 bop. Wiggle your arms, wiggle your legs. Body, body, bop, bop, bop. Shake your hands, shake your feet. Body, 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 bop. Dance! Body, body, bop, bop, body, body, bop. Body, body, bop, bop, bop. More time. Wash your hands, wash your shoulders, body, body, bop, bop, bop. Body, bop, bop. Touch your tummy, touch your butt. Body, 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 bop. Wiggle your arms, wiggle your legs. Body, body, bop, bop, bop. Shake your hands, shake your feet. Body, 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 bop. Body, bop. Bago kayo magsiupo ay mag-exhale and inhale tayo muna sa pamamagitan ng ganito. Inhale, exhale, inhale, exhale. Maayos na ba? Sige, maaari na kayong magsiupo. Ngayon naman ay gusto kong malaman kung may lumiban ba sa ating klase ngayong umaga. Bago ba kayo pumasok ay inilipat nyo na ang iyong mga pangalan sa hindi lumiban na chart? Magaling! At ako ay nasisiyahan dahil walang lumiban sa klaseng ito. Bigyan nyo na inyong mga sarili ng 3 palakpak. Okay. Ngayon naman ay mayroon tayong bisita. Itong bisita natin ay kaibigan ni Binibining Loren. At siya si Binibining Joy. Ano ang hawak ni Binibining Joy? Lobo. Lobo. Mayroon siyang ilang lobo? 3. At ang 3 lobong yan ay may nakapaloob dito sa mga gusto niyang gagawin sa loob ng silid na aralang ito. Nagkakaintindihan ba? At ang una ay makinig. Gusto ko kapag nagsasalita dito, si teacher ay makinig kayo. Nagkakaintindihan ba? At ang pangalawa ay dapat huwag kayong maingay dyan sa inyong upuan kapag hindi naman kinakailangan. Ang pangatlo ay Taas ang kamay kapag sasagot. kapag mayroon kayong katanungan o gusto nyong lumabas ay itaas nyo lamang ang inyong kamay upang kayo ay mapansin ni Binibining Loren. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay. Ngayon naman ay bago tayo dadako sa ating aralin ay magkakaroon tayo ng aktibidad o gawain na tatawaging Pass the Mic. Mayroon ako ditong mikropono. Ang mikroponong ito ay may nakapaloob na mga katanungan. At ang mga katanungan ito ay gusto ko na sagutin ninyo. Nagkakaintindihan ba? At sasagutin nyo ito sa pamamagitan ng panimulang ako ay naniniwala, ganon. Nagkakaintindihan ba? Okay. Ngayon, Jillian, hawakan mo ang mikropono ito at ipapasa mo yan kapag nagsimula na ang musika.
Tumayo ka dahil ikaw ang may hawak ng mikropono. Bunutin mo ang katanungan at sagutin mo ito. Basahin mo ang katanungan ng malakas. Ano-ano ang mga oportunidad na ito? Ano-ano ang mga oportunidad na makikita sa pamayanan? Nagkakaroon ng oportunidad ang mga tao sa pagpayo ng negosyo. Maraming salamat kay Dave. Akin na ang katanungan. Ang tanong ay ano-ano ang mga oportunidad na ito? Ang sabi ni Clyde Dave ay magkakaroon ng oportunidad ang isang pamayanan kapag nagtayo sila ng kabuhayan o negosyo. Tama ba si Clyde Dave? Okay, tama. Ngayon naman ay ipasa mo Clyde Dave ang mikropono. At your body, Wiggle your arms, wiggle your legs. body, body, bop, bop, bop. Shake your hands, shake your feet. Body, 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 bop. Si Lorimi ang may hawak ng mikropono. Lorimi, maaari ko bang tumayo? Basahin ang katanungan ng malakas. Gaano kahalaga ang mga kabuhayan ito sa mga tao? Gaano ba kahalaga ang mga kabuhayan sa tao? Ako ay naniniwala mahalagang kabuhayan sa mga tao dahil sa pamamagitan nito natutustusan ang pangangailangan sa araw-araw. Magaling! Ang iyong kasagutan ay tama. Ngayon naman ay papasa mo ang mikropono sa iyong katabi. Body, body, bop, bop, body, body, bop. Body, body, bop, bop, one more time. Wash your hands, wash your shoulders, body, body, bop. Wash your hands, wash your... Si Ana ang may huling hawak ng mikropono. Sisimulan mo ang iyong sagot sa naniniwala ako. Basahin mo muna ang tanong. Nagkakaroon ba ang mga tao ng oportunidad na kumita sa pamayanan at sa tahanan? Kakaroon ba ng oportunidad ang mga tao na kumita? Ang sagot ay, gamitin mo ang mikropono. Naniniwala ako Naniniwala ako sa pamamagitan ng pagtayo ng negosyo. gamitin mo ang iyong mikropono, Ana, at lakasan mo ang iyong boses. Okay. Naniniwala ako na nagkakaroon ng oportunidad na kumita ang mga tao sa pamamagitan ng Pamamagitan ng pagtayo ng negosyo. Okay, maraming salamat, Ana. Akin ang mikropono. Ang tanong ay, nagkakaroon ba ang tao ng oportunidad na kumita sa pamayanan at tahanan? At ang sabi ni Ana ay naniniwala siya na maaaring kumita ang mga tao, nagkakaroon ng oportunidad ang tao sa pamayanan kapag nagkakaroon sila ng negosyo o kabuhayan. Mayroon ba kayong mga katanungan o klarifikasyon sa ating tinalakay kahapon? Okay, magaling kung gano'n. Ngayon naman ay dadako tayo sa isa pa nating gawain. Ang kagandahan dito ay mayroong premyo kung sino man ang makakasagot ng tama kung ano ang nasa larawan. At bubunot ako dito sa ating ruleta kung sino ang sasagot. Okay, Jillian, maaari ka bang tumayo? Ano ang paborito mong kulay? Yellow. Ngayon, mahuhulaan mo ba kung ano ang nasa likod ng larawan? Magaling, Jillian. Tingnan natin kung magsasangkama ba ang nasa larawan. Tama ba ang kasagutan ni Jillian? Okay, Jillian. At dahil dyan, mayroon kang premyo galing kay Binibini. Ang nasa larawan ay isang halimbawa ng magsasaka. At huwag kayong mag-alala dahil mayroon pa tayong susunod na larawan. Ngayon naman ay bubunot na naman ako dito ng inyong pangalan. Lorimi, maaari ka bang tumayo? Ano ang gusto mong numero? Una. Number 1.
Ngayon, mayroon ka bang ideya kung ano ang nasa larawan? Ano? Kakanin. Tingnan natin kung kakanin nga ba ang nasa larawan. Tama ba ang kasagutan ni Lorime? Magaling, Lorime. At dahil dyan, mayroon ka premyo naman. Okay. Ngayon ay, ang nakikita niyo sa larawan, ito ay isang halimbawa ng kakanin. Mayroon akong katanungan na konektado sa mga larawan na ito. Ano-ano ang mga nakikita niyo sa larawan? Okay, Jillian? Magsasaka at kakanin. Magaling. Ang larawan ay ang magsasaka at ang kakanin. Ngayon naman, ano ang ibinibigay sa atin ng magsasaka? Yes, Lorne. Ito ay nagsisilbi upang bigyan tayo ng makain. Okay, maraming salamat. Ang magsasaka ay nagsisilbi sa atin upang tayo ay mabigyan ng pagkain. Ang kakanin ay isang halimbawa ng ano? Yes, Ria. Ito ay nagsisilbi ng pagkain. Oo, ang kakanin ay isang halimbawa ng pagkain. Maaari ka na umupo. Ngayon naman ay base sa mga isinagot nyo sa akin. Mayroon na ba kayong mga ideya kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Wala. Pero okay lang yan dahil si teacher ang magbibigay o magbabahagi sa inyo ng impormasyon. At ang ating tatalakayin ay maaari nyo bang basahin kung ano ang ating tatalakayin ngayon? Produkto at serbisyo. Maraming salamat. Ang tatalakayin natin ngayon ay produkto at serbisyo. At mayroon tayong layunin na nais nating makamit sa pagkatapos ng klaseng ito. Ang una ay naipapaliwanag nyo sa akin kung ano nga ba ang serbisyo at produkto. Ang pangalawa naman ay nasasabi nyo sa akin kung gaano nga ba kahalaga ang serbisyo at produkto sa atin. Nagkakaintindihan ba? At ang pangatlo naman ay naihahambing ninyo kung ano ang serbisyo at produkto sa pamamagitan ng Venn diagram. Ngayon ay handa na ba kayong tumuklas kung ano nga ba ang serbisyo at produkto? Pero bago yan ay magkakaroon muna tayo ng isa pang gawain. At hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Rhea, Lorime, Ezil, kayo ang magiging unang pangkat. Anna Jane, Kairib, at Jillian, kayo naman ang magiging pangalawang pangkat. Mayroon ako ditong semantic diagram. At ang kailangan nyo lamang ay punan ng mga konektadong salita sa pangunahing ideya. Ang pangunahing ideya dito ay ang nasa gitna. At pupunan nyo ang mga salita dito sa mga blankong bilog. Nagkakaintindihan ba? Okay. Para sa unang pangkat at sa pangalawang pangkat. Huwag muna kayong magsulat. Mayroon ako ditong panulat. Para dyan nyo isusulat. Yan ang gagamitin nyo sa pagsulat. Bago kayo magsimula ay babasahin ko muna ang ating pamantayan. Ang ating pamantayan ay magkakaroon kayo ng 5 puntos kapag lahat ng kasapi ay natilako. Magkakaroon naman kayo ng 5 puntos sa oras ng paggawa kapag natapos nyo ang inyong gawain sa takdang oras. Magkakaroon naman kayo ng 5 puntos sa pagsasagawa kung ginagamit nyo lamang ang inyong boses sa katamtaman na lakas. Nagkakaintindihan ba? Okay, maaari na kayong magsimula. Mayroon lamang kayong 2 minuto upang matapos ito.
serbisyo upang gabayan tayo kung tama nga ang iyong mga kasagutan. Unang tatalakayin natin ay sabay na basahin. Mga produkto. Okay. Bago yan ay lilipat muna natin. Ngayon ay basahin nyo ang kahulugan ng produkto. Ito ay mga ani o bunga at mga kalakal tulad ng pagkain, damit, sapatos, gamot, sabon, alahas, sasakyan, at iba pa. Maaari rin ito mga bagay na gawa ng mga producer o negosyante upang matugunan ang mga kailangan ng mga Tao sa pamamagitan. Kapag sinabing produkto ay simple lamang ang kahulugan nito. Ito ay ang mga kalakal o mga kagamitan na binibenta ng mga negosyante upang sila ay magkaroon ng pera. Nagkakaintindihan ba? At ang halimbawa ng produkto ay magbigay nga, Jillian. Magbigay ng halimbawa ng produkto. Sabon. Sabon. Maaari ka na humuko. Tama si Jillian. Ang sabon ay isang halimbawa ng produkto. Wala na ba kayong katanungan kung ano ang mga produkto? Wala na ba? Ngayon naman ay dadako tayo. So kung ano nga ba ang iba't ibang uri ng produkto. Bago yan ay ililipat muna natin ito. Narito ang mga iba't ibang uri ng produkto. Sabay-sabay na basahin. mga uri ng produkto. May dalawang uri ng produkto. At ang una ay pakibasa. Durable goods. Anong pagbasa nito? Durable goods. Ito ay durable goods. Ulitin nga. Durable goods. Okay. Ang durable goods, ito ang mga produkto na hindi basta mauubos kapag ginagamit natin. Ito ay ang mga produkto na hindi agad na masisira at mapapakinabangan natin ito ng pangmatagalan. Nagkakaintindihan ba? Ngayon magbibigay ako ng halimbawa ng durable goods. Tingnan nyo ang nasa tindahan natin. Kanino ang tindahan yan? Lawrence. Okay, sa kay Binibining Lawrence. Meron ako ditong mga paninda. Ngayon, saan nga ba ang halimbawa ng durable goods dito? Sige nga, ito yung mga gamit natin na hindi talaga basta-basta natin mauubos at hindi agad basta-basta natin masisira. Mamili kayo kung ano nga ba dyan. Yes, kay Dave. Salina. Mari ka ba tumayo? Salina. Ano ang Tagalog ng sanina? Damit. Narito ang damit. Ngayon, tama nga ba ang kasagutan ni Clyde Dave? Opo. Ang halimbawa daw ng durable goods na produkto ay damit. Tama ba? Bakit nyo nasasabing tama ito? Dahil, Jillian? Dahil, ano? Mari ko ba tumayo? Pwede nating magamit ng matagalan. Ang Damit. magaling, maaari ka na umupo. Bigyan natin si Clyde Dave at Jillian ng 5 palakpak. Maraming salamat. Tama ang naging kasagutan ni Jillian at Clyde Dave. Ang damit ay isang halimbawa ng durable goods dahil hindi ito basta-basta masisira at magagamit natin ito ng pangmatagalan. Ngayon ay, sino pa ang makakapagbigay sa akin ng isa pang halimbawa ng durable goods na produkto? Adsil? Sapatos, magaling. Bigyan natin si Edsel ng 3 palakpak. Tama ang kasagutan ni Edsel. Ang sapatos ay isang halimbawa ng durable goods dahil hindi ito basta-basta masisira
at hindi ito basta-basta mauubos kapag ginagamit natin. At nagagamit natin ito ng pangmatagalan. Nagkakaintindihan ba? Opo. Okay. May katanungan pa ba kayo kung ano ang durable goods? Wala na. Ngayon naman ay dadako tayo sa kabaliktaran ng durable goods o isa pang uri ng produkto ay ang ano? Non-durable goods. Ang mga non-durable goods ay, sabi ko nga, ito ay kabaliktaran ng durable goods. Ito ay ang mga kagamitan na madaling maubos at madaling mawala sa atin kapag ito ay ginagamit natin. Ngayon ay sa tindahang ito, alin kaya dito ang mga non-durable goods? Ana? Alin dito, Ana? Century. Ito, century, tuna. Ngayon, bakit nga ba naging non-durable goods ito? Madaling maubos. Okay, madaling maubos kapag kinakain natin. Tama si Ana, bigyan natin siya ng 3 palakpak. Okay. Ang century tuna ay isang halimbawa ng pagkain. At ang ito ay nabibilang sa non-durable goods dahil kapag kinain natin ito ay mauubos agad ito. At ito rin naman kapag ginamit natin ito sa pag-bake or sa paggawa ng pancake ay nauubos agad ito. Kaya halimbawa siya ng non-durable goods. At ito kaya sa paningin nyo, ito ba ay non-durable o durable goods? Non-durable. Dahil, sige daw, Play Dave. Dahil kapag niluto ito ay Pag maluluto ito ay ano? Sige, maaari mong isiwalat ang iyong kasagutan sa Bisaya. Play Dave. pag maluluto ito ay Ay. Sige, Play Dave, kaya mo yan. Kapag maluluto na ito, or kapag maluto na ang pitsaw kay kaunon naman, tapos mahurot na. maubos. Okay, maraming salamat, Clyde Dave. Sabi ni Clyde Dave, ang noodles ay isang halimbawa ng non-durable goods dahil kapag niluluto ito ay nauubos agad kapag kinakain. Kaya ito ay isang naging halimbawa ng Non-durable goods. ito namang ito ay isang halimbawa na Non-durable. okay, non-durable goods. Dahil kapag ginamit na natin ito sa paglalaba ay mauubos ito. Ngayon ay nakaligtaan kung bigyan natin si Clyde ng 3 palakpak. 1, 2, 3, go. Okay, mayroon pa ba kayo mga katanungan sa mga uri ng produkto? Wala na ba? Okay. Ngayon naman kung wala ay dadako tayo sa kung ano ang serbisyo. Sabay-sabay na basahin. Mga serbisyo. Mga serbisyo. Ngayon naman ay basahin ang kahulugan nito. Sabay-sabay na basahin. Ito ay isang uri ng Paglilikod o pagsisilbi gamit ang mga Kaalaman kaalaman at kasanayan. sa lipunan at tumutulos sa mga pangailangan ng mga tao sa pamayanan. Kapag sinabi natin mga serbisyo, isa lamang ang kahulugan nito. Ito ay ang mga pagsisilbi o paglilingkod sa atin ng mga negosyante upang tayo ay na malagay sa mabuting kalagayan at matutustusan nila ang ating mga pangangailangan. Kakaintindihan ba? May mga katanungan ba kayo? Kung wala, ay dadako tayo sa mga uri ng serbisyo. Una, basahin nga. Mga uri ng serbisyo. Okay. May 3 uri ang serbisyo. At una nating tatalakayin ay ang professional. Basahin ang professional. Kailangan ng
nagsisilbi sa atin, pero kailangan muna nilang pumasa sa board exam or sa bar exam para makapagbigay sila sa atin ng serbisyo. Katulad ko ay bago ako naging guro ay nag-take muna ako or kailangan ko munang ipasa ang examination para sa mga guro. Nagkakaintindihan ba? Mayroon ako ditong halimbawa pa sa professional. Ano ito? Police. Sila rin ay isang halimbawa ng professional. At ano naman ito? Ito rin ay isang halimbawa ng professional dahil mayroon silang tinitake or kailangan ipasa bago sila magbigay ng serbisyo sa atin. May mga katanungan ba? Ngayon naman ay dadako tayo sa technical. Basahin nga ang technical. Serbisyo na Sa paggawa ng mga bagay upang kukumpuni gamit ang kaalamang teknikal. kapag sinabi nating technical, ito ay konektado sa mga salitang sasakyan, computer at elektrisidad o yung kuryente. Kaya naman, ang mga technical ay sila yung mga gumagawa sa sasakyan, sila yung nagkukumpuni sa computer, at sila yung nagkakabit sa atin ng kuryente. Sila ang nagbibigay ng serbisyo sa atin na technical. At meron akong halimbawa dito. Anong napapansin nyo sa larawan? Ito ay nagkukumpuni ng sasakyan. O ano ang tawag kaya sa kanila? Wala kayong ideya? Sila ay ang mga auto mechanic. Kayo nga? Ang auto mechanic ay sila yung mga halimbawa sa technical. Sila ang nagbibigay ng serbisyo technical. Nagkakaintindihan ba? Mayroon naman ako dito isa pang halimbawa. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Kuryente. Nagkukumpuni o nag-aayos ng kuryente. Mayroon ba kayong ideya kung ano ang tawag sa kanila? Okay. Ang tawag sa kanila ay electrician. Kayo nga? Okay. Ang mga electrician ay sila yung nagkukumpuni o nagkakabit ng ating mga kuryente. At sila ay halimbawa ng serbisyo na sila ay mga tao na nagbibigay sa atin ng technical na serbisyo. Nagkakaintindihan ba? Ngayon naman ay dadako tayo sa pangatlong uri ng serbisyo, ang pakibasa. Serbisyo. Okay. Ang mga ito sila yung mga hasana sa pagkukumpuni at mayroon silang kasanayan talaga sa kanilang sarili upang magbigay sa atin ng serbisyo. At isang halimbawa dito ay, ano ito? Okay, manggugupit or barbero. Sila ay may kasanayan sa paggugupit, kaya naman ito ay nabibilang sa kasanayan. At ano naman ito? Mananahi. Ang mananahi ay ito yung mga nagkukumpuni ng ating sirang mga kagamitan. At sanay sila sa pagtatahi, kaya naman isa ito sa mga halimbawa ng kasanayan. Nagkakaintindihan ba? Wala na ba kayong katanungan ukol sa serbisyo? Okay. Ngayon naman ay ating iwawasto ang inyong ginawa kanina. Kaninong gawa ito? Sige, Jillian, maaari ka bang tumayo dito at hawakan mo ang inyong gawain. Bilisan mo, Jillian. Ngayon naman ay iwawasto natin kung ang kanilang kasagutan ay tama. Ang produkto, sapatos, bigas, pera at damit. Tama ba ang kanilang mga kasagutan? Tama ba o hindi? Tama. Ang sapatos, saan ito nabibilang? Sa durable or non-durable goods? Sa mga magaling durable goods dahil hindi ito basta-basta nasisira. At ang bigas naman, ito ay non-durable or durable goods? Non-durable.
kapag ibibili natin ito ay mauubos ito. Salamat, Jillian. Maaari ka na umupo. Ibigyan natin ng 5 palakpak ang pangkat 2. Okay. Ito naman, kanino gawain ito? Maaari ka bang pumunta dito, Ria? Hawakan mo. Okay. Ang pangunahing idea ay serbisyo. At ang kanilang mga kasagutan ay pagsisilbi, mananahi, driver, pera. Ngayon, may konektado ba ang salitang pagsisilbi sa serbisyo? Okay, magaling. Tama ang naging kasagutan dahil ang serbisyo sila yung mga nagsisilbi sa atin upang matustusan ang ating mga pangangailangan. Ang mananahi naman, ang mananahi ba ay konektado sa serbisyo? Saan nabibilang ang mananahi? Sa kasanayan, magaling, Edsil. At ang sa driver naman ay, saan nabibilang ang driver sa serbisyo? Sa? Technical ba? Hindi. Tama si Rhea. Sila ay nabibilang sa kasanayan dahil sanay sila na magmaneho. At ang pera naman ay, konektado ba ang pera sa serbisyo? Mali. Konektado ang pera sa serbisyo or ang serbisyo ay konektado sa salitang pera. Dahil kapag nagsisilbi tayo, ay nagkakaroon tayo ng pera. Kaya tama pa rin ang kanilang kasagutan. Kaya maaari ka nang umupo. Maraming salamat. Okay. Bibigyan ko kayo ng punto sa inyong pangkatang gawain. Magsisimula muna tayo sa unang pangkat. Ang unang pangkat sa kooperasyon nila ay nakakuha sila ng 5 puntos dahil silang tatlo ay nagtutulungan. At sa oras ng paggawa naman ay sila ang naunang natapos sa gawain. Kaya mayroon silang 5 puntos. Sa pagsasagawa naman ay hindi sila umimik or katamtaman lamang ang kanilang boses sa paggawa ng kanilang gawain. Kaya nakakuha sila ng 15 puntos. Palakpakan natin sila. Sa pangalawang pangkat naman ay kooperasyon at nakikita ko naman na kayong tatlo ay nagsasama-sama upang mas mapadali ang inyong gawain. At sa oras ng paggawa naman ay natapos naman kayo bago pa magtapos ang 2 minuto. At sa pagsasagawa naman ay may narinig ako ditong hindi malakas na boses. Kaya naman ay binigyan ko lamang kayo ng tatlong puntos. Kaya nakakuha kayo ng 13 puntos. Palakpakan pa rin natin ang pangkat 2. Ngayon naman ay mayroon pa ba kayong mga katanungan sa ating kung ano nga ba ang mga produkto at serbisyo? Okay, kung wala na ay dadako naman tayo sa isa pang pangkatang gawain. Mayroon ako dito. Yung mga kagamitan sa paggawa ng pangkatang gawain. Ang unang pangkat ay magkakaroon kayo ng simpleng dialogo. Ang pangalawang pangkat naman ay ihahambing ninyo ang serbisyo at produkto sa pamamagitan ng Venn diagram. At ang pangatlong grupo naman ay magsasadula kayo kung gaano kahalaga ang serbisyo at produkto sa pamayanan at tahanan. Ngayon, para ipapangkat ko kayo sa pamamagitan ng pagbibilang ng 1 hanggang 3. Magsimula kay Ria. Okay. Ang numero 1 ay dito. Dito. Sino ang may numerong 1? Sige, Ana, Andrea. Ikaw naman ay number 2. Sige, sino ang iyong kasama? Si Clyde. At ang number 3 naman ay si Jillian at si Elsie. Sige, maaari na kayong lumipas sa inyong grupo. Okay na ba? Okay. Ngayon naman ay bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto sa paghahanda at pagpaplano ng inyong gagawin. Mayroon ako ditong pamantayan sa paggawa ninyo. Ito ang magiging basihan ko kung ano ang puntos na makukuha ninyo. Katulad pa rin ito kanina. Kung mayroon kayong 5 puntos kapag ang kooperasyon ay kung lahat ng grupo ay nakilahok, mayroon kayong 5 puntos kapag natapos nyo ang inyong gawain sa takdang oras at mayroon naman kayong 5 puntos kapag
pag ginawa ninyo ang inyong gawain ng tahimik lamang. Nagkakaintindihan ba? Okay. Unang pangkat, ito ang yung materyales. Pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Kayo ay, ang laman nito ay isang rubrics lamang. Kaya, magplano kayo kung ano ang gagawin yung pagsasabihan. Maaari na kayong magsimula. Meron na lamang kayong 2 minuto at 30 segundo. Tapos na kayo dyan. Meron na lamang kayong 1 minuto. Meron na lamang kayong 10 segundo matapos ang inyong gawain. At ang inyong oras sa pagpaplano at paghahanda ay tapos na. Tapos man ito o hindi tapos ay kailangan nyo idikit ang inyong mga gawain. Okay? Pangkapuna, akin na, kahit hindi pa yan tapos, ating ididikit sa isa. Pangkat 2, akin na ang inyong gawain. Ngayon naman ay oras na ng pagpresenta. Uunahin natin ang pangkat 3 sa pagpresenta ng kanilang gawain. Jillian and Itzel, maaari na kayong pumunta dito sa harapan. Sige. Ating subaybayan ang kanilang presentasyon. Okay. Magbibilang tayo ng 3 upang sila ay magsimula na. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Tapos na ba? Okay, bigyan natin ng 3 palakpak si Jillian at Itzel. Sige. Ang susunod naman na mapresenta ay ang
ni Clyde. O ang pangkat 2. Bilisan nyo na. Magandang umaga sa lahat. Ngayon, ipapakita ko ang produkto. Ano ang ginawa nyo? Gumawa kayo ng? Okay, ganito yan. Sige. Produkto. Mga kalakal na ginagamit, durable, non-durable, sabon, alahas, Servisyo. pagsisilbi o paglilingkod gamit ang kasanayan, profesional, technical, kasanayan. Yan lang ba? Wala ba kayong mga kanilang pagkakaparehas? Wala. Sige, maaari na kayong umupo. Bigyan natin sila ng 2 palakpak. 1, 2. Ngayon naman, ang oras ng pagpipresenta ng pangkat. 1. Sino ang magpipresenta? Kayo 2. Sige. Maaari nyo na simulan inyong presentasyon. Magbibilang tayo ng 3. 1, 2, 3. Hi, Susie. Naalala mo pa ba kung ano ang produkto at serbisyo? Oo naman, Ben. Ang produkto ito ay kalakal o gagamitan na pagkakitaan habang ang serbisyo naman ito ay isang paglilingkod na gamit ang halaman. Bel, napakatagal mo talaga. Maraming salamat at mayroon na akong masasabi sa aking pagkakaroon. Yun lang pa. Maaari na kayo. Bigyan natin ng 3 palakpak ang pangkat 1. Ngayon naman ay magbibigay ako ng puntos sa inyo. Magsisimula tayo sa pangkat 3. Ang pangkat 3 ay silang 2 naman ay nakilao, kaya mayroon silang 5 puntos. Sa oras ng paggawa, sila ang unang natapos, kaya magbibigay ako ng 5 puntos. Sa pagsasagawa naman ay hindi naman basta lang talaga magaling ang kanilang presentation, pero mayroon pa rin silang ipinakitang husay. Kaya magbibigay ako sa kanila ng 3 puntos. Nakakuha sila ng 13 puntos. Palakpakan. Ang pangkat 2 naman ay silang 2 ay nakilaho, kaya mayroon silang 5 puntos. Natapos ay hindi nila natapos sa takdang oras ang kanilang gawa dahil sinabi ko na idikit na ang kanilang gawain pero hindi nila ginawa. Kaya nagkaroon kayo ng 3 puntos lang. Sa pagsasagawa naman ay hindi kompleto ang kanilang iprinisinta. Kaya nagkakaroon sila ng 3 puntos. Kaya mayroon lamang sila na 11 puntos. Palakpakan. Okay, sa pangatlo naman ay pangunang pangkat ay kooperasyon. Mayroong kooperasyon. 5 puntos ang ibibigay ko. Ang oras ng paggawa ay hindi rin nila natapos sa takdang oras, kaya mayroon lamang silang 3 puntos. At sa pagsasagawa naman ay maayos silang naisagawa ang kanilang gawain. Kaya naman ay mayroon silang 13 puntos. Okay, wala na ba kayong mga katanungan o clarification tungkol sa serbisyo at produkto? Kung wala na, kumuha kayo ng inyong papel at mayroon akong pasasagutan sa inyo. Ang gawain ito ay tatawagin think, pair, share. Kailangan nyo munang sagutan ang katanungan ng individual kayong magsasagot ng katanungan. Okay. Basahin ang katanungan. Kailangan nating ang mga oportunidad, produkto at serbisyo na mapagkakitaan sa tahanan at pamayanan. Magsimula na kayong sumagot. Tapos na ba? Tapos ka na, Julian? Tapos na?
Ikaw, Rhea, tapos ka na ba? Ngayon naman ay ipapares ko kayo. Ang inyong katabi ay ang inyong pares. Nagkakaintindihan ba? Okay. Ang inyong mga kasagutan ngayon ay inyong ibahagi sa isa't isa. Magbigayan kayo ng ideya ukol sa inyong sagot sa katanungan. Maaari nyo nang simulan. Gillian, ibahagi mo ang iyong kasagutan kay Edsil. Ikaw, Clyde, ibahagi ang iyong kasagutan kay Lorimi. Kayong dalawa naman ay magbahagi kayo ng iyong kasagutan sa inyong kapareha. Simulan nyo na. Tapos na ba? Tapos na? Ngayon naman ay pipili ako kung sino ang magbabahagi ng inyong kasagutan gamit ang ruletang ito. Ria, maaari mo bang ibahagi sa amin ang inyong kasagutan? Tumayo ka. Kailangan natin matukoy ang mga oportunidad, produkto at serbisyo na maaaring pagkakitaan sa tahanan at pamayanan upang alam natin kung ano ang itatayo nating negosyo na kailangan ng mga tao upang kumita. Magaling! Bigyan natin ng 5 palakpak si Rhea. Okay. Meron pa ba kayong gustong idagdag sa kasagutan ni Rhea? Meron ba? Okay, wala na. Ngayon naman ay pupunta tayo sa isa pang gawain. At ang tatawagin ito, putukin mo ang lobo. Mayroon ako ditong chart. Ang chart dito ay mayroong lobo, nakadikit na lobo. Sa loob ng lobong iyan, mayroong mga katanungan. At kailangan nyo itong paputukin at basahin ng malakas ang tanong at malakas nyo rin itong sasagutin. Nagkakaintindihan ba? Mamimili ako ng estudyante gamit ang ruletang ito. Pipili ako ng 3. Sa una ay si Lorimi. At ang pangalawa ay si Edsil. Ang pangatlo ay si Rhea. At ang pang-apat naman ay Gillian. Maaari na. Sino ang una kong tinawag? Maaari ka nang pumunta dito. Okay, narito ang iyong gagamitin. Mamili ka. Basahin mo ang katanungan. Bigay ang mga uri ng produkto. Bigay daw ang mga uri ng produkto. Ano-ano iyon? Durable at non-durable. Okay, non-durable at durable goods. Magaling. Bigyan natin ng 3 palakpak si Lorene. Okay, sa pangalawang tinawag ko, pumunta na dito. Mamili ka. Sil. Maswerte ka dahil ikaw ang nakapilitan. Okay, dahil ang nakasulat ay maswerte si Edsil kaya makakatanggap siya ng premyo. Okay. Maaari ka na umupo, Edsil. Sino yung ikatong tinawag ko, Rhea? Ano ang kaibahan ng produkto at serbisyo? Ang produkto ay ang mga kagamitang binibenta upang kumita. At ang serbisyo naman ay pagsisilbi sa mga tao sa pamayanan. Magaling! Bigyan natin ng 3 palakpak si Rhea. Okay, so, ika-4 na tinawag ko, Gillian.
Sir Jillian. Professional, technical at kasanayan. Magaling. Ang uri ng serbisyo ay professional, technical, at kasanayan. Bigyan natin ng 3 palakpak si Jillian. Okay. Meron pa ba kayong mga katanungan ukol sa mga produkto at serbisyo? Wala na. Ngayon ay meron ako dito papel. At ang papel na ito ay mayroong lamang mga tanong. At kailangan nyo itong sagutin sa loob lamang na 3 minuto. Priya, kunin mo ito at ipapasa mo sa inyong katabi. Maaari na kayong magsimula. At inyong 3 minuto ay tapos na ba? Tapos na? Tapos na ba? Mayroon na lamang kayo 1 minuto at 10 segundo. Tapos na? Tapos na ba? Okay, papasan nyo na ang iyong mga papel. Akin na? Yun. Okay, wala muna tayong magiging takdang aralin ngayon. Ang gusto ko ay magpahinga kayo sa inyong bahay ng matiwasan. At lahat ay magsitayo. Paalam na mga bata. Paalam po. Salamat po. Bihining, Lauren. Sige. Maaari na kayong magsiupo at hintayin nyo ang iyong next subject.